Mga kabrid, kanina uminit at ngayon kumilimlim na. Tara, sapuhin natin ang pagkakataon na magkaroon ng maayos na kalagayan ng ating mga alaga. Makasalubong sila ng init mga kabrid. So ayan, nag-assemble agad tayo dito mga kabrid ng simpleng cording area. Yung gamit ang scratching pin mga kabrid para hindi sila pang-abot at magpang-away-away mga kabrid. Ayan, linalagyan natin sila ng safety scratching fence mga kabrid. So ayan, let's go mga kabrid. Ang ating gray mga kabrid, mayroon na ako nakikitang development dito. Medyo okay na siya mga kabrid. Medyo nagiging comfortable na siya sa ating lugar. Yung kalagayan niya medyo okay na. Pumipitik-pitik na rin siya mga kabrid. Okay na rin siya. Kunti pa, malayo pa. Nasa 1/4 pa lang ako ng aking inaasam na maging healthy sila mga kabrid. So marami pa akong gagawin dyan mga kabrid. Kunting lang. It takes time mga kabrid ang pagpapaayos ng isang alagang manok pag sila po ay nakadanas ng isang sistemang pagkapasma mga kabrid. So ayan mga kabrid, dyan ka lang, hindi ka muna pwedeng mag-mate mga kabrid. Ayan muna siya. Marami pa tayong ayusin sa'yo mga kabrid. Milsim's Gray mga kabrid, talisay, itim ang mata mga kabrid. So ito naman ang ating isang tornado hats. Ano siya, hiwalay na na breed mga kabrid. Hindi siya pure para sa akin kasi ayan, itsura pa lang. Makikita nyo puti ang paa mga kabrid, itim ang tahid. Ayan. Tapos siya, kalabasahin ba. So yan siya. Ito yung sisiw pa lang to, nakita ko na to yung kulay niya. Sabi ko ay maganda to. Pang siya, pang infuse. Pag halimbawa nga pagbibreed mo ay hindi ka kumbinsido or talagang may nakikita kang kailangang idagdag sa purity ng isang linyada mga kabrid, isa yan sa ginagamit nating pang infuse mga kabrid. Hindi ko pa yan nagagamit mga kabrid. Kain lang tayo ng kain ng kanyang mga itlog mga kabrid. So ito rin ang ating isang yung pinaka sa ikalima sa ating limang broodcock. Siya po ang panglima. Siya po yung pinakamatangkad sa kanilang lima mga kabrid. Siya yung bunso pero siya ang pinakamatangkad. Minamatyagan ko na yung kanilang mga tahid mga kabrid. Ayan, pinapalabas ko siya, tinitingnan ko kung nakakaabala na yun, sobrang haba tapos pababa mga kabrid ang kanyang tahid. So yan, pag nakita nating nakalapat na sa lupa, ayan, pag nakalapat na yan sa lupa mga kabrid, kailangan na naman natin yang bawasan. Ang dami na nating pagbabawas dyan mga kabrid. Pati yung kanilang kaliskis, kung napansin nyo sa last video, nagpalit na rin po yan. So para mas maigiging pagpalit ng kaliskis nila, nag-apply tayo ng petroleum jelly mga kabrid. So ayan, ayan na naman siya. Okay na naman mga kabrid. Ito naman ang ating nung nakaraang taon, ito yung breed natin sa crossbreed mga kabrid. Ang crossing na idea na Sir Jonathan na Boston Roundhead over Milsim's Black na nanay mga kabrid. Ayan ang kinalabasan. Itim yan nung baby pa, nung sisiw pa kulay itim yan. So ayan na siya ngayon. Ang kanyang tahid mga kabrid sa kaliwa ay itim, yung sa kanan naman ay puti mga kabrid. So straight comb siya. Bala ko na rin bawasan ito kasi nakita ko lalaki pa. Balak-balak na lang natin bawasan yan. Laki ng lambing niya mga kabrid. Boston Black mga kabrid. Iba yung kanilang postura pagdating sa para sa akin ba, paningin ko sa kanya, iba siyang gumalaw, ibang postura niya, iba yung body conformation niya, iba yung tayo mga kabrid. So Boston Black siya. Galing po sa idea ni Sir Jonathan na nag-advise sa atin na i-cross mo yan, kabrid na GPC. I-cross mo ang linyadang dalawa na yan at makikita mo ang kinalabasan. So ako naman, sige, pagbibigyan kita dahil isa kang malupit na nilalang at mabait sa akin, pagbibigyan kita. Pero hindi ko ito todo. Nagpaano lang ako ng tig-anim. So ayun nga, nasa huli ang pagsisisi. Sayang, ang ganda pala ng mga palabas mga kabrid. So nakatabi yan, nakatabi ang dating yung kapatid niya na ina na babae, pinabi natin doon para sila ay maiulit natin mga kabrid. So ayan, maraming salamat mga kabrid. So mag-shoutout tayo habang tayo ay naglalakad pababa. Sina-shoutout ko pa rin mga kabrid ang ating masugid na follower at kaibigan na si Sir Ivan Breeding Farm mga kabrid. Ayun, sa taas, i-check nyo yan. Nasa FB siya ngayon naka-focus mga kabrid. Nasa kabilang app siya, nasa blue app siya naka-focus dahil dun siya nagpapalago mga kabrid. Dito kasi sa FB o sa ating YT isa medyo medyo iba ang sistema pagdating sa pag-aalaga ng manok. So doon siya naka-state. So sina-shoutout natin yan si Sir Alvin Nibal from Wild Boys mga kabrid. Wild Boy, shout out. Alvin Nival, shout out. And Ivan
Breeding Farm. Shout out po sa iyo mga kabrid. Maraming salamat sa patuloy na pag-update mo, panunood sa ating munting video at pag-update ng ating mga alagang manok. So yun mga kabrid, for temporary lang yun. Pag umambon, takbuhan, pasok, takbuhan, pasok. Pero dito mga kabrid, dahil may safety na siya dyan, may double ano pa siya dito para sa amgi-amgi, hanggang mamayang hapon na yan mga kabrid. So mayroon tayong for permanent, parang pang isang arawan na pag-scratching or pagpapa-exercise sa kanila. Meron naman tayong for ano lang, for sunny days mga kabrid. Dahil ang langit nga kabrid, ang langit nga po ay parang maya-maya bubuhos ang ulan, maya-maya iinit mga kabrid. Paggabi, street ang ulan mga kabrid. So magabi, nung isang araw nga hindi tayo natulog dahil instinct ba, pakiramdam natin mayroong gagapang sa ating mga alaga. So di tayo natulog, abang-abang tayo, tamang checking, tamang update, yung tamang pagkikipag sukli sa ating mga kaibigan. So walang tulog isang araw o isang gabi mga kabrid. So wala tayong na sa ating pagsisiyasat mga kabrid, pagbabantay. So ganun ang pag-aalaga ng manok. Ang pag-aalaga po ng manok para sa akin is everlasting duty. Kung isa kang guard, maintindihan mo ang salitang duty na to guard my post at all times mga kabrid. Ayan bantayan mo yan. Pati ang pagpapalaki sa kanila, bantayan mo. Pati ang mga something na pag-develop ng ating healthiness ng ating mga alaga, kailangan bantay sarado mo. Isa kang breeder mga kabrid, ang dapat nasa utak mo lang is paano mapapaigi ang kalagayan ng iyong manok. Huwag ka doon na mag-isip sa mga sabong-sabong. Hindi tayo nagsisabong, hindi tayo dun sa nagsisigawan, hindi tayo ganon. Breeder po tayo. Ito ang ginagawa natin, magmula sa itlog hanggang sa ganyan na sila mga kabrid. Ayan, yan isa yung achievement ng isang breeder mga kabrid. Ang kapatid ni Bolik, ayan hindi pa siya naglulugon kabrid, okay pa ito. Samantalang ito, super lugon siya mga kabrid lahat pati bunbunan niya mga kabrid, panot-panot na. So ayan iba-iba talaga ang ating alaga mga kabrid. Mayroong sabay-sabay, mayroong sa likod lang, sa buntot lang, sa pakpak muna, ganoon. Pero ito siya, namumutla na dahil sabay-sabay mga kabrid. Pero okay to mga kabrid, maayos sana tong alaga natin na to. Inabutan lang siya ng lugon. Itim ang tahid, itim ang kuko, yelo ang paa. Inbreed ng ating Kelso line mga kabrid, Red Kelso. So ayan ang atin namang crossbreed, kapatid ng asa na yon, yung isa doon. Ito yung ating bulik mga kabrid. Napaka-pogi ng bulik natin mga kabrid. Ayan Bangiradors. And then malinis na pagkabulik mga kabrid. Ayan siya Ayan. Hindi pa rin siya naglulugon dahil 7 months old lang ito. Kapatid dito, kasabayan to ng Boston Black mga kabrid. Pang natin siya, pang out mga kabrid. Ito pang out, puro yung pang out mga kabrid. Inaayos ko lang na maging maayos ang postura nila, makatapos sila ng papalit ng balahibo. I-share natin yan mga kabrid. Pampa-develop natin ang ating munting backyard. Kailangan nito mga kabrid, ma-screenan para hindi makababa-baba yung ating mga aso, kasi nakikisalo sa mga pagkain ng manok. Dito ma-screenan mga kabrid. Ito malagyan ng extra, kasi temporary lang naman itong trapal, kailangan madagdagan ng extra. Mayroon na akong isa doon na yero, dadagdagan pa natin ng kahit dalawa yan. Itutukod natin dito para ma-secured ang ating mga laga. Tapos yung likod mga kabrid, kailangan yan matrapalan para yung hangin mga kabrid is mapuli secured natin, na hindi makapasok basta-basta sa ating manukan mga kabrid. Ang hangin na ihip-ihip na nahanginan ang mga alaga natin is nakaka-apekto mga kabrid sa kanilang pangangatawan. Kahit ikaw matulog ka mga kabrid, tapos nalalamigan ka, tapos may umihip-ihip na hangin, tapos pag umulan biglang sisipunin ka ng hindi mo na mamalayan mga kabrid. So ganun din ang iniisip natin sa ating pag-aalaga mga kabrid. Kailangan safe and secure sila. And then wala tayong budget, wala tayong pera. Tayo ay nagnihihikahos sa pagpapasurvive sa pagkain nila mga kabrid. Kaya ang ginagawa ko, makakabawi din ako. Pag naipa-out ko po ito, or nai-out natin, na-share natin sa kanila, ang ibabalik nila sa atin mga kabrid ay sisiguraduhin ko pong may ipapaayos natin or may ipapa-improve na natin ang ating backyard. Pati yung sa baba mga kabrid ayun yung sa baba na yan, kailangan malagyan dyan ng net ng gaya nito.
Yung sa baba na yun, no, paikot dapat net yan para makapagbitaw tayo ng mga pasisiw natin. Lalo na yung ating mga kailangan makatakbo-takbo, makagala-gala mga kabrid. So ayan, malapit na, kunti lang. Huwag tayong magmadali para sa akin. Andyan lang yan. May mga taong makakita sa pag-aalaga natin. May mga taong makakita at tutulong sa kung paano natin mapapaigi at mapapa-improve ang ating pag-aalaga ng manok sa backyard na pamamaraan mga kabrid. So yun. So maraming thank you mga kabrid. Nag-iingay ng aking mga alaga. Nangingitlog na naman sila, nangingitlog. Hanggang dito na lang and hopefully mga kabrid, ay, lagi po kayo nasa maayos na kalagayan.